Ngayong araw nga nag-anunsyo ang gobyerno natin sa Pilipinas na meron daw 586 na mga OFW na request for repatriation dito sa Dubai at 270 naman sa Abu Dhabi. Kaya dahil sa anunsyong ito, ang mga pamilya namin sa Pilipinas ay sobrang nag-worry at sobrang nagpanik dahil akala nila ay gano'n na kalala ang sitwasyon dito sa UAE. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngunit, kumusta na nga ba tayo mga OFW dito sa UAE? Ako guys, bilang OFW dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, masasabi kong okay pa naman ang sitwasyon namin dito at sa ngayon ay tahimik naman. Dahil may sistema ang gobyerno dito para mapanatili ligtas ang kanilang mga locals, residente at mga bisita. At malakas ang air defense nila dito na nakikita ko nga mismo na lumilipad sa himpapawid. At laging inaanunsyo ng United Arab Emirates government na handang-handa sila sa kahit anumang mangyayari. Yan din ang nilinaw ng ating Philippine Ambassador dito sa United Arab Emirates base na din sa inaanunsyo ng United Arab Emirates government. Sa ngayon ay patuloy pa din naman ang buhay dito sa UAE. Tahimik at wala namang kahit ano or major casualties or major damage. Filipinos feel so safe in the UAE, they're still playing basketball. Safe naman po, wala naman pong kahit anong dapat man ikabahala. Kung nakikita nyo, naglalaro po na parang wala lang dito. May tiwala tayo sa government ng UAE. Okay lang naman po kami, tignan mo kami. Ang daming tao pa rin. May tiwala po kami sa gobyerno ito, kaya panatag lang kaming naglalaro ngayon. Wala lang, di na kami naprapraning. Well, ayos pa din dito sa UAE. Tulad ng nakikita nyo, ito, naglalaro pa rin kami ng basketball. Araw-araw kami dito, marami kami dito. Sa mga tao sa Pilipinas, mga kabayan natin, kayong mag-alala dito sa amin sa UAE dahil safety po kami dito. Huwag kayong mag-alala, lalo na sa pamilya ko. Safe naman kasi ang Dubai gumagawa ng mga magandang proseso para mas lalong mas safe. Para sa mga pamilya namin dyan o sa mga tropa, huwag kayo masyado magpanik kung mag-alala sa amin dahil okay naman dito, back to normal life na normal days, balik trabaho na din bukas. Salamat sa walang humpay na pagsuporta sa kanilang bansa at sa mga mamamayan dito. Lalo na sa mga expats kagaya natin. Yo, shoutout sa inyo mga taga Santa Rosa! Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, mga kapuso. Alamin natin, ano na ang pinakahuling development doon ng ating mga kababayan? Oo. At, binobomba pa rin ba sila doon? Ng Iran? Ano lang, ang sinasabi lang nila, ang dami ng, ang tinatarget daw talaga, bases ng Amerika eh. Sa Bahrain yata mayroong isang base ng Amerika ang tinamaan na. Tapos sa Saudi, yung Aramco refinery ng langis doon, tinira na rin daw ng Iran. Nasa linya na natin si Ambassador Ver. Ambassador, magandang umaga po. Naku, sorry po, nagising namin kayo. Ambassador. Good morning. Good morning, umaga. Okay lang at around the clock naman monitoring natin. Panay din ang pasok ng mga message. Salamat. Thank you. Sorry, hindi ko rin
Okay lang po, okay lang po. Oo, pero Situation still very fluid. Ay, fluid pa. Sige nga, pakisalarawan nga sa amin kung anong nararanasan ninyo ngayon dyan. Ambassador, meron bang mga pambobomba pa rin dyan sa area ho ng UAE ngayon? Panaka na lang, and ang magandang balita dyan is they are intercepted. Very efficient in that meron nga ditong nagsalita yung kanilang opisyal na they have the best air defense, no. Nadidinig natin yung malakas na dagundong sa ere, sa Impapawid, pero actually inexplain nila yan yung mga na-intercept, at dahil nga nasa Impapawid at technically parang dalawang yun, kasi yung actual drone tsaka yung nag-intercept, kaya parang mas malakas, pero ang mahalaga doon is na-intercept nga, no, at wala pang major damage yung mga installations sa US, kunyari, like what you mentioned, nasa tinatarget sila sa ibang bansa. And fortunately, dito wala pa tayong casualty, no? Ang pinakaano lang natin ay isang kabayan natin na nandun sa isang area at nabubog yata sa mga broken glass, but she was treated kagad and she was released. So we're all keeping calm here, listening to UAE government's advice to stay calm, stay in your shelter in place, and we are very confident in the capability of this government to protect and secure all nationals. When you say shelter, may bomb shelter din po ba dyan? May mga alarm system? Shelter in place. Shelter in place. Okay. Linawagin ho natin yan. Wala hong bomb shelter dito gaya nung sa Israel. Dahil alam nyo naman, mas ang experience nila doon. Dito, shelter dahil in place, dahil yung mga struktura ng mga bahay can provide yung kinakailangan, they don't have to go underground, walang mga ganun dito. Alarm system, meron ba? Magmula nung... Yes, meron nung nare-receive nyo via text. Okay. In your phone. Yeah. Ambassador, pag halimbawa na-intercept yung mga missile, di ba sabi nga air defense ito, pero yung debris nun bumabagsak din. Walang tinatamaan. Yeah. Yun, wala pa po, no? Yung, like for example, over the weekend, nakita nyo siguro yung video ng isang hotel sa Dubai, no? Na actually, yon yung mga na-intercept na lang yun. Siyempre, pag na-intercept na, wala nang direction talaga yon. Yes. So, kung minsan napupunta sa ganun. Pero that's the only isolated case at madaling nasukpo at there were 4 injured but they're immediately treated and walang Pilipinos doon. And kasi I'd just like to clarify na akala ng mga iba, tinarget talaga. Walang nata-target na ganun kasi nga, like what you said, pag yung debris na, hindi natin alam kung saan nahulog. So there's a warning na kaya nga stay inside, stay away from your windows, stay away from pag may open space na baka matsambahan ka ng debris, no? Pero yung direct attack o direct explosion from these drones, thankfully wala pa tayong mga ganun. Ambassador, tuloy ba negosyo dyan? Yung pang-araw-araw na yung pang-araw-araw na ginagawa po ng ating mga taga Abu Dhabi at saka sa Dubai. It's napakakalmado dito, business as usual. Business as usual. Bukas kami kahapon, kung nakikita niyo ho yung mga post mismo ng mga Pilipino na nandito na matagal, kasi po ang nakikita po yata dyan ay mga manufactured o mga na-AI or sometimes exaggerated. Ibang-iba ho ang sitwasyon dito. At hindi naman naliligalig walang kalma, walang nagpa-panic buying, walang mga nag-aalarma. I addressed the Filipino Mass this Sunday ng isang araw. So I told them manatili tayong makinig sa mga abiso ng bayang ito. Talagang napaka-alaga nila. In fact, yung mga stranded dito, na nananatili sa mga hotel, ay ang kanilang extension ay sinasagot ng gobyerno. Yun nga po, yung mga rebooking, siguro nakita nyo na rin yung announcement ng Emirates na airlines, for example, na they will shoulder yung rebooking cost or walang charges. Tapos matistis yung mga sa hotels,
sinabihan ng kanilang for example here in Abu Dhabi that the government will shoulder ng extension Pero hindi pa po nagbubukas ang airport. starting last night po meron ng limited flights and limited limited service dito sa Etihad, yung mga repatriation ng mga from the outside coming in. So may nakalusot, tapos I think starting later this afternoon, ang original guidance kasi is airport is closed until 2 p.m. today. No, that is like 6 p.m. So baka may after that May mga lumipad na. developments na. May mga lumipad, But now the advice is from the airlines. For example, Emirates is saying that please do not go to the airport until you receive a message. Yun, para sigurado. So that's a good sign na baka mayroon na ring restoration of some flights. Doon po sa nasasakupan yung ambassador ngayon na jurisdiction ninyo, ilan ang stranded na Filipinos ngayon? Lalo na yung mga nagbakasyon lang, yung kailangan na umuwi ng Pilipinas pero hindi nakalipad, inabutan ng giyera. Yeah, you know, I'm in the Abu Dhabi, no, the capital. Yes. That's Yes. where the embassy is. And as you know, meron din tayong consulate sa Abu Dhabi where Yes. the bulk of the Filipinos are. And 700,000 plus doon. Generally, those who are residing here, yung mga residente na tatrabaho dito, sila yung they're staying, remain calm and doing business as usual, but of course following the safety protocols, no. Pero dun sa mga naabutan dito, yung mga nag-transit, because Dubai is a hub, no, tsaka yung mga talaga nandito, as of there is an initial figure na less than 300, but yun yung mga nakarating sa amin, ano. But siguro meron na rin kasi because they are given up-to-date information in their hotels. Okay. And in the airlines, they are given advice through text or messaging. Kaya siguro nananalig na rin sila. In fact, I was updated by one family na tinext na sila na they might fly out tomorrow. So I don't like to divulge more information Okay, kasi sir. baka Sige po, pero sige po. that's a good sign na flights are being restored. Alright, Ambassador, thank salamat. you. Thank Ingat you. po kayo. Mag-ingat po kayo. Oh, sige po. Good morning. Sorry din kasi Okay lang po. Okay lang po. Sige lang I was in a call, I was in a Zoom meeting also No with problem. some No problem. Thank you, Ambassador Thank you Alfonso po. Ver, Philippine Ambassador to the United Arab Emirates. Dahil nga sa gulo or tensyon dito sa Middle East, DMW magpapatupad ng deployment ban sa mga bansa na may alert level 2 para sa mga OFW na baguhan or mga first-timer na pupunta dito sa Middle East. At ayon sa DMW, ang mga bansa na may alert level 2 ay ang Kuwait, Qatar, Bahrain, kasama dyan ang United Arab Emirates at Israel. Pero ang Lebanon ay naka-alert level 3 na pati ang mga returning worker o mga balik magagawa ay bawal nang makabalik. Alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers, no, alert level 2. So he said no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Nagpatupad na ng deployment ban ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga bansa sa Middle East na nasa ilalim na ng alert level 2 status. Sa ilalim na nasabing alert level, sakop ng restriksyon ng mga bagong tanggap na manggagawang nakatakdang i-deploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa bansang nasa alert level 2 ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel. Samantala nananatili namang nasa alert level 3 ang Lebanon, kaya bawal pa rin ang pagpapadala ng mga OFWs doon. Samantala may umiiral na total ban sa Iran, Iraq at Syria. Kung alert level 3 or higher, then that's a total ban kahit yung returning workers hindi na rin pwede. Matik na yon as they say. Samantala, tiniyak din ng DMW na sakaling patuloy na tumaas ang tensyon na mangangailangan ng massive repatriation para sa mga OFW na nasa Middle East, handaan nila ang ahensya para dito. Yes, we're ready. We're ready for such an eventuality.
and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Sa kasalukuyan tiyatayang nasa 80 hanggang 100 Pilipinong manggagawa mula sa Dubai ang formal lang humingi ng repatriation sa ahensya. May ilang Pilipino na rin na nag-request ng repatriation mula sa Bahrain, Israel at Qatar, subalit dahil sa mga problema sa transportation at sarado pa ang airspace, kaya nahihirapan sa pagtatransport sa mga ito. Pero nilinaw ng DMW na sa kasalukuyan, mayroon na silang tinitignan na mas maayos at mas mabilis na paraan upang maiuwi ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga yung nangyayari ngayon na in-country assistance. Kasi then, we have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Bukod dito, pagtitiyak pa ng departamento na huwag mag-alala ang mga manggagawa dahil may kaukulan at sapat na pondo ang ahensya upang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Patuloy rin ang koordinasyon at tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno, gayon rin ng mga private sector para sa iba pang tulong bukod sa pagkain, pansamantalang tirahan, financial aid at iba pang suporta sa mga stranded at uuwi ng bansa. Okay lang naman siya, pero makakapaghintay naman po. Okay lang po kung matagalan kasi nga mas po natin yung kaligtasan po natin na makapag-flight po ng safe po. Parehong patungong Riyadh, Saudi Arabia, sina Mary Jane Lanya na galing pa ng Pangasinan at Rosana Gialon na galing naman sa Cagayan de Oro City. Naisa na nilang mamasukan bilang household helpers sa naturang bansa upang may maipangdagdag sa gastusin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit dahil may nangyaring tensyon sa Middle East, ang dapat sanang inaasahang pag-alis ngayong buwan ng Marso, pansamantala munang maantala dahil sa naganap na tensyon. Kaya naman si Mary Jane, nais munang maghanap ng alternatibong hanap buhay upang kahit papaano ay mayroong mapagkunan ng pagkakakitaan. Sideline po dito sa Manila, yung kahit kunti pong may mahanap buhay para may padala po sa probinsya. Nakahanda naman mamasukan si Rosana sa trabaho na i-offer ng kanilang agency habang naghihintay ng kanilang flight. May accommodation lang po yung agency. Doon muna kami. Tapos pag gusto namin na mag-work muna, may local naman po na mapapasukan muna kung hindi agad-agad makakalipad. Para po sa makapagpadala din po ng pera sa mga anak sa Pilipinas, sa Cagayan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay sarado pa rin ang airspace at may ilang airports din ang nasira sa ilang lugar sa Middle East dahil sa mga pag-atake. Bunsod nito, hindi muna inirekomenda ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapadala ng overseas Filipino workers sa mga apektadong lugar. Alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers, alert level 2. So at the DMW side, we will take appropriate action to enforce or to implement the alert levels. Tiniyak naman ng OWA na magbibigay sila ng tulong sa mga OFW na hindi natuloy ang paglipad patungong Middle East. Ang tulong po binigay ng pamahalaan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na meron po silang temporary accommodation para po doon sa mga babalik sa Mindanao at Visayas na isi-schedule pa po yung flights, at nagpo-provide din po tayo ng domestic travel arrangements, whether land travel po yan, arrangements, or air travel po. Pero sa kabila ng pangyayari, hindi naman nawawala ng pag-asa sina Mary Jane at Rosana para sa inaasam na makapagtrabaho abroad. Maghihintay po hanggang sa maayos po yung gera. Pero ang sabi po ng agent namin, pagkatapos po ng mga appointment namin, pwede po kami umuwi. Siyempre, hindi naman po maiiwasan kasi nga pamilya, nag-aalala nga sila, sabi ko, Diyos po, may Diyos naman po tayo na magdadasal lang kung pag ayaw talaga may dahilan naman po. Kung ano po yung desisyon ko, suportado naman po ng pamilya ko. Sa ngayon, bilang OFW dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, ay okay pa naman ang kalagayan namin dito. Wala pa namang major damage at major casualties. At bilang OFW dito sa Dubai ay nagtitiwala kami sa gobyerno ng UAE dahil ginagawa naman nila ang kanilang effort para mapanatili ligtas ang kanilang mga locals, resident at visitors.
at malakas ang air defense system nila dito. Pero kahit ganun pa man ay kailangan pa rin magdoble ingat, maging alert at mapagmatsyag at magdasal na sana matapos na ang kaguluhang ito.